Previously nga may nag-comment sa atin dito, shoutout sa'yo Jamaica. Sabi niya dito, "Sir, nagtanong na ako sa'yo noon about Epson 121 and then bumili na daw siya ngayon ng Epson 121. Ang tanong niya sa atin kung kailangan pa daw i-modified yung kanyang printer para daw makapag-print siya sa mga makakapal na papel. Kagaya ng RC Satin, 250 GSM pataas." So bago natin sagutin yan, shoutout muna natin itong si Mark Laksamana, isa sa mga active na nagko-comment sa atin to sa Facebook, sa YouTube, sa mga groups natin. And then mag-move forward na tayo dito sa katanungan ni Jamaica. So ako personally, wala na akong Epson 121. Kabibenta ko lang 2 weeks ago at hindi na tayo masyado nakapag-banding tungkol sa Epson 121 dahil hindi ko naman siya madalas ginagamit. Kaya nag-decide na ako na ibenta. So hindi ko na i-share sa inyo kung ano yung mga pwedeng gawin doon. Hindi na tayo nakapag-actual. So i-share ko na lang sa inyo via words na lang, wala na tayo masyadong actual, nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo. So ako personally, nakakagamit na ako ng Epson 121 even before, pero hindi ganun kadalas. Usually ginagamit ko lang siya sa mga sublimation printing. Nagbabuy and sell ako kapag kailangan ko, bumibili ako, kapag hindi ko na kailangan, binibenta ko na ulit yung mga printer ko. So usually naka-experience na rin ako ng modified and then hindi naka-modified na Epson 121, pero ang pinaka-tip ko sa inyo, testing nyo muna na mag-print sa mga makakapal na papel kung magbabakat yung mga pizza roller or yung mga roller marks. Kapag ka bumakat, tsaka kayo mag-modified. Pero kung hindi naman bumabakat, huwag na kayong mag-modified. So nung nakaraan kong Epson 121, naka-pigment ink naman yon, hindi na ako nag-modified doon kasi hindi ko naman na-experience dun sa iTech vinyl sticker ko na bumakat yung roller marks. So kung bumakat man yung roller marks dun sa vinyl sticker ko, konti lang. Kapag ka pinatungan ko na siya ng phototop, hindi na talaga kita. Kaya nag-decide ako na hindi ko na i-modified. Kaya sinasabi ko sa inyo, i-testing nyo, mag-print muna kayo ng makapal, tsaka kayo mag-decide kung i-modified ninyo. Kasi minsan, hindi bumabakat minsan bumabakat naman. Pero dito sa Epson 3210 ko, bumabakat talaga yung roller marks. Pero syempre, hindi ko na lang pinapansin, wala namang pwedeng i-modified pa dito sa Epson 3210 kasi dati nag-modified na ako ng Epson 3210. Tinanggal ko yung mga pizza roller niya. Ang pangit ng pagkakapid niya. Medyo tumatabingi. Pero nasa sa inyo kapag ka mag-modified nga kayo dito sa Epson 121. Pero nakagamit naman ako ng mga Epson 121. Talagang tiyagaan lang. Minsan talaga may time na tatabingi kapag ka na-modified na. Kaya kailangan meron kayong sambutan yan or patungan kapag ka lumalabas na yung papel. So kapag kayo mo-modified nyo, tatanggalin nyo tong pizza roller na to, etong dalawa sa gitna. Huwag nyo tatanggalin lahat kasi hindi na lalabas yung papel. Tatabingi yung pagkalabas niya. So eto, tanggalin nyo etong dalawa lang at eto yung tinatawag na shark teeth. Marami kasing naguguluhan. Akala nila eto yung shark teeth, etong mga roller na to. Eto ay pizza roller. Ang tulong niyan, siya yung naghihila palabas ng mga papel para maging diretso yung pagkakalabas niya. So kung tatanggalin nyo lahat yan, paano nalalabas ng diretso yung papel? Kaya minsan tatabingi talaga yon. So eto yung shark teeth, inuulit ko, ayan. Ang tatanggalin nyo lang dito, etong mga to. Magtitira kayo ng pinakadulo. Eto yung pinakadulo, tsaka yung sa kabilang dulo dito. Yun yung ititira nyo. Pwede nyo tong tanggalin gamit yung mga nail cutter or yung mga pang pedicure or gamit yung blade. Tapos medyo lihain nyo na lang to para mawala yung parang medyo matalim-talim na part. Lihain nyo para medyo lumubog ng konti. Pero konting-konti lang. Ayun, ganun yung ginagawa. Hindi ko na kasi in-actual sa inyo kasi yung Epson 121 na gamit ko netong nakaraan, bigay lang sa akin nung brother ko yon. Kaya hindi ko na minodified kasi para pagka hindi ko na siya ginamit, mabibenta ko pa siya ng medyo maganda-gandang value. So i-experience nyo na lang kung ano yung talaga yung magiging desisyon ninyo. Pero may mga nakikita ako dito na mga mangilan-ngilan na nagbablog. So tinuturo nila dito para daw makapag-feed ng mga makakapal. Kasi kapag ka nag-feed ka ng mga makakapal, it's either hindi siya hihigupin nung printer mo or hihigupin siya pero iluluwala
lang yung papel. So dito, ang ginagawa nilang technique, yung pinakadulo, eto, yung pinakakanto dito, no, tinitiklop nila ng konti. Kung makikita nyo, etong part na to kasi, etong puti na to, tsaka ito yung humihigop ng papel paloob. So, ang ginagawa nila, tinitiklop nila yung konti dito. So, panoorin nyo na lang yung vlog na itong dalawang vloggers na to para makita nyo yung strategy nila para makapag-feed ng mga makakapal na papel. Pero, no, eto warning ko sa inyo, no, sa pagtiklop ng pinakakantuhan yan, kung mapapansin nyo, etong kanilang mga papel, merong mga ink kasi tumatama to sa mga printer head. So, kung lagi nyong ginagawa yung strategy na ganito, maaaring magasgasan or masira yung inyong mga printer head. Pero nasa sa inyo na lang din yan kung isusugal nyo sa mga ganitong paraan para makapag-print kayo. So ganun naman talaga sa business, nakadepende na yan sa diskarte mo kung paano mo masusolusyonan yung isang bagay kung hanggang dun lang talaga yung budget nyo. So inuulit ko sa inyo, no, kung nagsisimula ka pa lang at hanggang dito lang yung kaya mong budget sa Epson 121, napakaganda naman talaga na itong Epson 121. Basta makuha mo yung mga tamang strategy, tamang mga technique sa paggamit nito. Bibili ka nung saluhan or gagamit ka ng libro para kapag lumalabas yung printout mo, diretso siya, tuwid pa rin siya. Kasi kapag ka nakalaylay, maaaring tumabingi siya pagka lumabas, lalong-lalo na kapag ka minodified nyo na yung printer na to. Sobrang dami yung modification na gagamitin kapag Epson 121 yung ginagamit nyo. Minsan, kailangan baklasin mo pa yung pinaka-armor niya. Eto, no, makikita nyo, minsan ganito na lang yung gagamitin nyo dyan, nakatanggal na yung armor niya. Pero sinasabi ko sa inyo, okay naman tong Epson 121. Huwag kayong madi-discourage sa mga sinasabi ko. Nakadepende na sa'yo yan kung gaano mo pahalagahan itong printer na to or kung papaano ka magre-research paano gamitin yung printer na to. Unang-una dyan, tatanggalin mo yung shark teeth, dugtong method, may mga ganyan-ganyan, modification. Ito pa, yung bago kong nakita, no, yung sa pinakadulo niya tinitiklop para makapag-feed ng makapal. So dito sa vlog nila ni Jump Shop at etong si DJ Longsky, hindi nila nabanggit kung na-modified na nila or natanggal na yung shark teeth nila dito sa kanilang mga Epson 121, pero i-try nyo na lang din yung ganitong mga strategy para sa'yo, no, Jamaica, i-testing mo na lang kung working sa'yo to or i-testing mo na lang muna kung wala kang gagawin kahit anong modification kung hindi lalabas yung roller marks. Ganyan talaga yung pinakamagandang way. I-testing mo ng sarili mo, hindi yung magpapapaniwala ka kahit kaninong Poncio Pilato, kasi the best experience is your experience, yung talagang i-actual mo. Yung mga sinasabi ko naman, it's either working sa akin, it's either working sa inyo, or minsan hindi rin working sa inyo. Kasi yung mga printer hindi ko rin ma-imagine kasi minsan, kasi sa akin hindi bumabakat yung roller marks kapag gumagamit ako ng binili sticker, and then sa iba naman bumabakat naman din daw. Napaka weird, kaya talagang i-experience nyo na lang. So siguro dito na natin tatapusin yung video na to, at inuulit ko sa inyo, ang Epson 121 ay 5,400 something lang. Ilalagay ko sa description yung link kung saan kayo makakabili, discounted link, at talagang mapapamura kayo. Pero kung gusto nyong mag-avail ng mga Unli support, edi dito na kayo bumili sa 8,500. Unli support talaga yan. Ayan o, itong binibenta ni The Printing Emirate. So ilalagay ko na lang din yung link ni Idol. Syempre, charot lang, no? Ayun, inuulit ko, ang Epson 121 ay 5,490 something lang. At kung hindi kayo marunong mag-modify, hindi kayo marunong mag-remove ng shark teeth, sinasabi ko sa inyo, magbago na kayo ng linya ng negosyo kung ipapagawa nyo lang sa iba yung mga modification na yan. Hindi kayo para sa linya ng printing kung hindi kayo marunong mag-modify at kahit papano konting troubleshooting. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye! Napakadorobo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo.